atong requirements, documentary requirements o ang physical nga requirements. Again, mayong buntag, ako si Denden Reyes sa Department of Tourism. I always have a soft spot for Digos. Kay masig sa Davao, nagpuyo ko sa Leyte, nagpuyo ko sa Davao. I was born in Digos. Wala lang ko yung idea, pero wala man ko nagdako. Diri lang yung ko natao siguro mga 1 year after ni hawa namin. So, ako ma-remember sa akong birth certificate, San Jose. Di ba na San Jose diri nga lugar? Basta San Jose, Digos, Davao del Sur. Mo gina ko makita sa akong birth certificate sa una pa. Anyway, thank you Ma'am Pearl for that very wonderful explanation about accreditation. No? Nahimo gito siya na kanang mayo kayang pag-explain sa accreditation. So mo nang medyo nagbawas-bawasan na ang amo ang trabaho. Mo diretso na lang may pag-explain kung unsa gining accreditation o unsa nga atong mga requirements for accreditation. Okay, na-explain ni Ma'am Perla ganina unsang accreditation, unsay importance nato para sa ato ang city, unsay atong himuon para matabangan po nato atong city ug atong mga businesses, no? So, ang part sa Department of Tourism, klaro ba? Klaro ang sound? Yes. Ang part sa Department of Tourism kay naamay mi mandate manggod na gitagaan mi og kanang mandato na mag-accredit og atong mga tourism enterprises, no? Or tourism establishment. So, explain lang nato karon unsa ning accreditation system sa Department of Tourism. Sige. Mag-history sa background na mo nino, history sa ato ang accreditation system, no? In 1978, daghan pa sigurong wala, no? Or na 50% na nitong 1978. Ang DOT pa ang naga-license sa mga tourism establishments. So katong mga establishments nga naana di atong 1978 and before 91, dito pa na sila sa DOT mag-apply for business permit. So si DOT pa naghatag sa business permit. But in 1992, with the devolution of functions, no, sa local government unit, nahimo ng voluntary ang accreditation sa tourism enterprises. So dito na nahatag sa LGU, no? Si LGU ang naghatag og business permit. And then in 2009, with the passing of the Republic Act 9593 or the Tourism Act of 2009, ang tourism law nato, nahimo ng mandatory accreditation for primary tourism enterprises. Duha magud ni, primary o secondary. Later on atong i-discuss kung kinsa ang primary tourism enterprises classified, no, and the secondary tourism enterprises. And then today, we have the progressive accreditation system. So ang coverage, kinilang man ang ako ang i-present for the first part, no, ang mandate, ang atong accreditation background, kinsa tong primary and secondary tourism enterprises, ang category sa mga tourism enterprises, and sa mga benefits and incentives, and of course the importance and relevance of accreditation. Next ma'am, please. So ang mandate yun sa DOT, no, natin Republic Act 9593, for the DOT is the planning, programming, coordinating, implementing, and regulatory government agency, no? Concentrate lang ta sa regulatory kay mo man atong i-discuss karon. So, powers and functions, gusto lang na mo i-share nga dito sa section 6 sa ato ang law, ang DOT formulate and promulgate in consultation with the LGUs, the private sector, industries, and other tourism stakeholders, rules and regulations governing the operation and activities of all tourism enterprises, including but not limited to a national standard. So muna nang nahimo sa DOT ang standard, no,
nahimo na sa Department of Tourism ang atong standards for the various tourism establishments. So napoy shared sa section 122 sa law na i-shared responsibilities ang national o ang local governments, no? The accreditation system, the department should evolve a system for the accreditation of tourism enterprises in accordance with established international standards. So muna ni atong i-discuss karon, muna naghihimo sa DOT ang standards na atong i-share sa inyo karon. So unsa man gyud ning DOT accreditation? Ang ato lang definition ana is a certification issued by the Department of Tourism to a tourism enterprise that officially recognizes it as having complied with the minimum standards for the operation of tourism facilities and services. So, since natay standards, muhatag ang DOT o isa ka certification sa isa ka establishment nganing pasar sa standards, no? So, na ang kato ang sample sa ato ang requirements, documentary requirements o ang physical nga requirements. So sa documentary requirements medyo dali ra na siya i-comply. Dito lang ta sa physical, magkuha lang midaan, magsulti lang midaan nga wala lang tay violent reaction ha kay ang ato pang standards medyo taas-taas pero wa man di man nato pud ipasabot nga taas ang standards dili ta makapasar, manikamot lang ta na amo lagi pong i-share kung unsa tong standards kay dili man ni standards nga dili lang sa Region 11. Standards ni siya sa tanan establishments nga ato ang nadiri sa tibok Pilipinas. So ang gihimo nga standards sa DOT nationwide gini siya, national standards gini siya. Problema sa kuan. Anyway, na-mention ako ganina nga natay primary o secondary tourism enterprises, no? Duha ni siya ka klase. Ang primary tourism enterprises are those enterprises directly dealing with tourism. So gina-consider nato nga primary tourism enterprises mga accommodation establishments. So tanan basta accommodation, hotels, resorts, apartels, nami ginatawag mabuhay accommodation. Ang mabuhay accommodation mao ni ang mga katong dati ganina to mga tourist inns, ang mga magyapon na may mga pangalan tourist inns, pension houses, bed and breakfast, motels, mga inana. Amo na siyang gitawag karon, giisa na mo na siya ang standard. Ang tawag na mo ana mabuhay accommodation. So mo ni sila mga accommodate, even homestay kay accommodation man siya, naghihapon tay standard sana. Mo na ang primary. Ang secondary tourism enterprises are those enterprises na dili man sila directly related, dili man sila directly dealing with guests, no, with tourists, pero naka-serve gihapon sila sa mga turista. Example, restaurants, mo na sila mga secondary tourism enterprises. Restaurants, mga spa, kana siya. Ang primary di ay aside sa accommodation, travel and tour services kana. Tour guides, MICE events of MICE organizers ka. Balo man ta unsay MICE, no? Nata idea unsay MICE? Okay. Ang MICE, M-I-C-E, acronym na siya sa meetings, incentives, conventions, and events or exhibitions. So kanang klase nga mga exhibits or kanang klase nga mga events, ang tawag nato ana MICE, considered na siya nga primary tourism enterprises. Pero ang mga events sa MICE, kana lang mga meetings, mga seminars, mga exhibits, wala pa na mo na appeal na karon ka ng mga events sa hotel nga naay debut, naay birthday, naay sa bunyag, wala pa na siya na consider sa MICE. So, daghan man tag nagpa-accredit og mga MICE organizers, no, sa ubang lugar, pero more on ang ilahang mga gina-organize katog yung mga big events, mga meetings, seminars, conferences, kana exhibits. Sige, padayon ta. Twofold ang atong regulation process. Natay physical o legal, no? Ang physical, ang katong nagitay kuan. Syempre namantay ang atong negosyo, namantay building, kung hotel ta, nagitay hotel, no? So kana ang mga facilities ang atong i-inspect. And then ang legal, katong mga documentary requirements, no? So na naman siguro tayo business permit, no? Kaya naka-operate naman ta. No? Natay mga business permit. So number one requirement yun ang business permit. Kanang non-negotiable na siya.
para sa accreditation. Kung wala kay business permit, mukuha dyan ka business permit para ma-accredita. So, na-mention ako ganina, primary o secondary. Ang dapat di ay sa primary tourism enterprises, mandatory din siya kay na siya sa law nga magpa-accredit sa DOT. So, ako na-mention ganina, ang primary, muna itong accommodation, travel and tourist services, o tourist transport, kana primary. Accommodation, travel, transport operators, land, air, and sea, no? Kasagaran sa to, land transport, no? Tourist transport. Nag-accredit po si DOT og air og sea transport pero murag sa region wala pa man ta, no? Sa ubang regions ay mga private plane, mga planes or mga choppers na foreign, so gina-accredit po na sa DOT. And then mga boats, mga barko, gina-accredit po na sa DOT. Although pwede ta sa sea transport, like for example tanang Davao Samal na mga motorized bangka, natay kategorya na gina-accredit po na sa DOT. So for secondary tourism enterprises, hindi siya mandatory, voluntary lang siya, but still we encourage them to be accredited in order for them also to to get the incentives, no, nga mahatag sa DOT. So ang atong secondary tourism enterprises, mo ni silang mga farm tourism camps, health and wellness facilities, museums and galleries, rest areas. Kini ni mga rest areas, kini bitaw mga CR sa gasoline stations, di ba, when we travel labi naglayo-layo, manghinanglan magitag CR, mangita tag CR, usually asa man ta makakitag CR sa highway, di ba, sa mga gasoline stations, kay murag required po na sa mga gasoline stations kana sila CR. So katong mga CR sa gasoline stations nga tan-aw na mo makapasa sa standards, gina-accredit gyud mo na sila. So kung namoy nabalaan nga mga nindot nga mga CR sa mga gasoline stations, inform us para makita po nato, then mapa-apply nato, then ma-accredit nato ang mga kini nga mga rest areas sa mga CRs, no? Restaurants, shops and department stores. Siguro makita niyo daghan kayo pwede ma-accredit sa sa DOT. Surfing camps and Filipino surfing instructors, mga zoos, theme parks, tourism recreation centers, tourism trainers, kasi kanang mga nag-conduct og seminar on tourism, gina-accredit ihapon nato na. Tourism training camps and tourist shops. Kani mga shops ni siya nga kanaman nagbaligya pasalubong, kana pwede nato na siya ma-accredit. Although they're secondary, as I mentioned, secondary tourism enterprises na voluntary lang ang ilang accreditation, but still gin-encourage po nato para medyo as na-mention ni Ma'am Perla ganina, di ba, pag accredited ta, natay muratang na seal of good housekeeping ba, natay seal of approval na akin inipasar ni siya standards, mayo ni ang serbisyo, mayo ang establishment, mayo ang facilities, o mayo gudi ang serbisyo po nga mahatag. So accommodation establishments, ang atong mga categories, natay hotel, resort, and apartment hotel. Si hotel, kabalo na magitag hotel o sa sa hotel, no? Pero yung definition yun for purposes of accreditation ay full service accommodation with reception and guest rooms, generally offering private facilities with dining facility and services, no? Kabalo man tang hotel na siya major ganyan, na siya room, no? Ang uban ay restaurant or na dining area, na mga other facilities na reception area, no? And then compare sa resort, pare-pareho lang, pero ang difference lang is the resort is a full service accommodation located in a more natural, relaxed environment. Di ba, manotice na to? Pag hotel kasagaran nasa syudad, no? Nasa urban area. Pag resort, asa man nato siya makita? Rural areas. Asa man? Dagat. Napo sa bukid, di ba? O, di ba? Relaxed environment. Kung naka sa dagat, ma-relax biya ka. Kung naka sa bukid-bukid, ma-relax biya po ka. So, mo lang na yung difference. Hotel, ang resort na lang din siya located in a more relaxed environment. Natural and relaxed environment. Si apartment hotel, tawag na to apartel, no? Apartment hotel lang siya. A serviced apartment or condotel offering self-contained units with in-room kitchen and access to laundry facilities. A number of bedrooms may share one bathroom in the unit. So si apartel, mara po ni siyang apartment yun. Inigsulod ni mo sa room, napay another room. And then, naakay laundry, naakay kitchen, pwede sila magluto, o naakay laundry facilities, pwede po sila manlaba, o sa bailang buhaton dito. So,
pwede ang aparte, pwede isa ka room, pwede duha ka room, or pwede tulo ka rooms. Unya nagid siya sala. Mura siya balay, mura siya apartment. So kana ang ato ang definition sa apartment hotel or apartel. So na-mention ako kanina mabuhay accommodation. So ang akong pag-mention kanina, katong mga tourist inns, pension houses, motels, bed and breakfast, vacation homes, hostels, guest houses, and other similar accommodation establishments, amo na siya ginatawag karon og mabuhay accommodation. Kay kung isa-isahon pa mo nato na lisod na kaayo maghimo pa og standards nga kada isa sa ilaha nga pwede raman siya malam no makahimo na tag isa ka standard nga mo na atong tawag mabuhay accommodation. And then homestay, especially sa mga medyo mountain area, mountainous areas or sa taas-taas na an alternative form of accommodation where tourists will stay with the host family in the same house to experience the everyday way of life to the family and the local community. So ang idea gid sa homestay dili tong naman ko tayo daghan karon na pansin na mo naibalay pero parentahan, no? Dili siya makonsider nga homestay. Kasi si homestay, kung nakay balay, imuha siyang papuy-an o guest, dapat ang tag-iya sa balay naa sa balay. Naa ang host family gid sa balay. Kaya ang purpose man god is, ang tag-iya, mo baya ang mo prepare sa food, mo ay mag-prepare sa kwarto na puy-an sa bisita. Kaya kini sa bisita, gusto po ni siya maka-experience sa ato ang Filipino way of life, no? So di mo na ang concept sa homestay. Dapat sa balay naagyud ang tag-iya. Dili tong balay nga parentahan, bahala na ang guest kung sa ilang buhaton. Dili to siya considered na homestay. Si homestay dapat naagyud ang tag-iya nagpuyo po sa balay na siya isa ka extra room ba o duha ka extra rooms na pwede niyang papuy-an sa guest, of course with a fee, no? And then imo siya pakaunon, ikaw na mag asikaso sa iya ha. So mo ang concept sa homestay. Kaya daghan naman gud mi dadawat nga questions nga daghan lagi mga balay parentahan lang unya gusto nila ilang i-apply for homestay pero wala na sila dito ang tag-iya, wala na ang family. Parentahan lang nila ang balay. So ingon na mo dili ni na ang concept sa homestay. Dapat naagyud ang tagbalay diha sa balay nga gipuy-an sa mga bisita. For travel and tour services, namatay mga travel accommodation madatanan diri, no? Accommodation na tanan, hotels, resorts, anyway, sige. Kanilang, para lang pasadahan lang po nato nga mag-credit gihapon may travel and tour services, tour operator, travel agency, travel and tour agency, online travel and tour agency. Wala na ni siya karon bon, no? Si online travel. Kanina lang, tour operator, travel agency, and travel and tour agency. Si tour operator, para lang mahibala na itong difference sa tour operator sa travel agency. Si tour operator, inbound or local tour operation siya. Dapat inbound, katong pasulod. Pasulod nga mga bisita mo, ito gina-cater niya nga maghimo siya og tours. Although maghatag siya o magbalik siya ticket, but at the same time, nagahimo gid siya og local tours. Kaya di man mo kita nga itong gobyerno, no? Di man kita itong mga establishment sa mga local tours, no? Whereas si travel agency, more on ticketing siya. Pagawas, especially iya pagawas. Hatag siya mga ticket, iya mga services pagawas. So, mas mukita gyud ang ato ang economy diri sa mga tour operators. Mukita mo po sa travel agency, pero more magud ang iya paghatag, kunyari iyang pagbaliya ng ticket, pagawas pa abroad. So, si abroad ang nagkukita ato, dili ang local economy. So si travel and tour agency, combination lang siya sa, pwede siya tour operator, pwede po siya travel agency. Both ang iyang business. Tourist land transport operator, pwede siyang mga rent a car, pero naputay requirement ana. Ang major requirement yun sa Department of Transportation na dili sa DOT, 10 units. Anya, bago, current year model. Mo nang ilahang requirement. Kanunay kami ang maawayan kung naay mo apply kay ngano daw nga mo ang requirement na pulo gid daw naglisod na gani mig duha tulo upat ni napulo pag yun. So nagid mi disclaimer nga
dili ni amo requirement ni sa Department of Transportation, DOTR, Department of Transportation. Pero pag tourist transport mo agi magud sa DOT for endorsement. So kana sundon lang gid namo ang requirement ni DOTR nga napulo ka units and then current year model. Okay. Yes, naiuban nga. Sige ka nang kuan lang man nga ako tulo. Ako upat di man gid may abot na pulo. Pwede mag-form og cooperative. Pwede mag-form og co-op. Nami mga accredited sa Davao City na cooperative sila. So nag-form gid sila og cooperative. Mahal ra ba kay na? Then restaurant, kabalo naman tayo sa restaurant, no, secondary siya, tourism enterprise. And then farm tourism camp, sige lang bod, ato lang na siyang ikuan bod. Tour guide, nag-accredit po yung tour guide, spa, sports and recreation centers, museum. Nana ba tayo museum sa Digos? Nama siguro, no? Coliseum. Pero wala pa man. Wala pa. Maghimo lang ta. Bitaw, lingaw man ko na yung museum, dahil mo makita, masabdan mo kung sa bagay ay gigikanan o sa ang history, ang culture, kining lugar. Dito tanan nakalagak ba? And then, ako na-mention kanina, rest areas, kato sa mga gasoline stations. So, benefits and incentives. Dili lang ta mag-expect o kanang ang benefits sa DOT, kanang daghan kayong kwarta nga, kanang mga funds, no, kay wala. Very, non-fiscal incentive yun kayo ang mahatag sa DOT, no? So, ang mga accredited na mga tourism establishments, amo na silang gina-endorse sa relevant government agencies kay karon na may mga requirement ang mga government agencies baya na other government agencies na pag naa sila mga activities, as much as possible, ang gamito nila kung asa sila mag-seminar, asa sila mag-training, dito po sa mga DOT na accredited establishments na sila'y requirement ana. So gina-endorse na mo ang among mga listahan sa mga accredited tourism establishments sa mga relevant government agencies. And then training opportunities, nagka-conduct me of training. I think we conducted several trainings for Digos and for Davao del Sur, no. Training sa ato ang mga staff sa ato mga establishments, especially sa mga accredited establishments. Training on customer service, front office operations, housekeeping procedures, naka-conduct miya na nga training. And that's for free. Libre ra gyud na siya basta sa mga accredited na establishments. Munay amo ang mga mahatag yun na mga makatabang miya ng portion, no, sa training sa atong mga staff sa ato ang mga establishments. International and national marketing initiatives, no, kung namin mga international or national mga trade fairs or exhibits, prioritize na mo nga ma-invite ang mga accredited na mga tourism establishments. Of course, kanang nalagay gasto kay di man pud ni makagasto, nalamitabang gamay, pero siguro for example ang ato ang event na sa Manila, ma-invite mo, inyo nga pamasahe, pero pag abot sa Manila, ang bayad sa ato ang area for the exhibit, ma-cover na to siya sa DOT. And then advertising, kanang more on promotions magud si DOT. So pwede gyud namo siya ma-advertise ang mga accredited establishments in various kuan nato kanang media platforms, no. Endorsement of travel trade associations. So kanang gyapon gina sa mga tourism associations, sa mga relevant industry players, amo pong gina-endorse dito ang mga accredited tourism enterprises kay para kung sila na ay mga activities, magamit yun nila ang ato ang mga accredited tourism enterprises. Nomination to national and international awards and recognitions, kung ay mga awards po, no, dito sa Pilipinas pa or sa region or sa international, pwede po na mo ma-endorse ang mga accredited establishments. Depende sa qualifications or sa requirements nga ilang ginapangita. Airport access for accommodation establishments and travel and tour agencies. Di ba pag may mga guests ang mga hotels, pag nag-book sa ila, usually naana sila may ng guest nga masundo ba sa airport, mga inana, di ba? So, ang DOT pwede makahatag, maka-endorse sa mga
representative sa mga hotels o mga travel agencies na pwede makasulod sa airport kay kasagaran magud sa gawas lang sa airport magulat sa mga guests. But if you're DOT accredited, we can endorse your representatives or your establishment to the airport authority para tagaan og access pass. So that way, mas maayo ang service na mahatag ninyo sa mga guests kaysa airport pa lang, sa sulod pa lang nasugat na ang mga guests. Liquor ban exemption for accommodation establishments during elections, di ba natay liquor ban? Ang accredited tourism establishments, basta mahibalan lang nato na habitually in the business of catering to foreign tourists, pwede na mo sila matagaan og endorsement na ma-exempt sa liquor ban dito sa Comelec. Pero, katulad yun yung mga establishments, aside sa DOT accredited, nga serve no, og mga kasagaran mga foreigners kay during election dili gyud pwede ang Pinoy dita pwede mag-serve og liquor sa Pinoy, di ba? Sa foreigners pwede basta naalang tay exemption nga gikan sa Comelec. So si DOT maka-endorse ana sa isa ka establishment para pwede gyapon sila mag-serve og liquor during election ban period. So need for accreditation, na-mention na ni kanina ni Ma'am Pearl, no? To ensure consistency in product and service delivery. So kung naman tayo standards, ginasunod atong standards, so pare-pareho yun, mostly pare-pareho yun ang atong mahatag nga service and facilities, no? Base yun sa ato ang standards para sa ato ang mga guests, no? To facilitate promotion of individual enterprises and industry as a whole, na-mention ako kanina, nagtabang yun og promote ang DOT sa ato ang mga establishments para sa ato ang mga guests, no? And then to enhance global competitiveness kay ang ato magong standards, ang atong national standards gi-pattern po nato ni sa international standards because when the DOT crafted the standards, ang atong mga gikuha nila nga mga consultants, international consultants. So unta atong gusto mahitabo na ang atong standards diri pareho po sa international standards. Kamuingon sila nga, for example, mupuyo sila og 2-star hotel diri sa Pilipinas o diri sa Digos. Nag-expect sila nga ang ilang 2-star dito pareha ra gid po ta sa atong 2-star nga hotel diri sa ato ang lugar. Okay na siya po. So that ends the first part. Introduction pa lang to kung unsa ang accreditation, no? Background na to siya sa accreditation. Now, we will come to the most exciting part. Ang atong mga requirements for accreditation, physical o documentary. Akong gingon ganina, disclaimer lang ha, kay medyo taas-taas gyud atong standards kay national standards ba ni. So kung yun mga dili man mi pwede ana, dili lang ta magkuan. Ato lang istoryahan kay na gihapon ay pamaagi kung unsa gani. Usually man good pag for example, ang isa ka establishment nag-apply for accreditation and at the end of the day, dili makompleto ang documents or kulang gyud ang iyang mga facilities, amo na siyang sulatan nga mo niyang nahitabo kulang, so dili pa siya makapasa. Basi sa sunod pwede pa mo re-apply, mag-enhance ta sa ato ang mga facilities. And then among i-refer dito sa local government unit kay karon man good, I don't know kung gina-practice na po sa LGU sa Digos na ang kay sa atong law dapat man good muhatag og business permit dapat si LGU na ay prior accreditation kay DOT. So meaning, muuna sa DOT pa-accredit, una mahatagan og business permit sa LGU. Pero dili pa makayo na gina-practice karon. Nalay uban, Davao City, naga-practice na ana. So, meaning, kung for example, dili kita makapasa sa standard sa DOT, dili ta ma-accredit, among ipasa sa LGU, then si LGU ang mo-decide kay, usually muhatag maghihapon dyan og business permit sa LGU para maka-operate ang business kay business pa na, no? Di naman po pwede nga dili mahatagan. So, kana lang akong i-present sa inyo ang atong standards for accommodation establishments. Concentrate lang una ta sa mabuhay.
concentrate ta sa mabuhay accommodation na standards kung unsa tong especially unsa yang mga physical requirements.